Kumusta mga kanaisi? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noises. So ngayong araw, another update naman tayo about WPS nating mahal. So ang video ito ay mula kay Summit Media Philippines. So meron itong pamagat na breaking giyera na Amerika nasa West Philippine Sea na China uunahin ang Pag-asa Island. China uunahin ang Pag-asa Island. So, bakit kaya, no? So, bago natin simulan, Summit Media Philippines, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noises. Mga kanoise, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang mamagat ng video ito, breaking giyera na Amerika nasa West Philippine Sea na China uunahin ang Pag-asa Island. Diyos ko day. So again, Summit Media Philippines, Filipinos, like, comment, share, subscribe. Start. Tila nagiging aktibo na ang bansang China. Start 0. Tingnan natin to kung anong nakapalob sa video to. Magre-reaction lang tayo. Tila nagiging aktibo na ang bansang China sa kanilang pagmamanman sa mga galaw ng mga tropang Amerikano at Pilipino nitong mga nakarang taon, partikular na dito sa Pag-asa Island. Kumakailan kasi ng iulat ng Foreign Minister ng China na gumagalaw ang bansang Amerika sa South China Sea na tila nagpapakita ito na kumplotahin ang kanilang pwersa na nagbabantay o nangaharas sa mga mangisda mula sa mga karating bansa nito sa pinag-aagawang Spratly Island. Hindi makaila na ang mga paggalaw ng mga nasabing tropa ng Amerika ay pagpapakita lamang na may banta hindi lamang sa bansang China kundi maging sa buong rehiyon ng Asya. Sa katunayan, sinabi rin ng China na inilipat na dimano ng Amerika ang Typhoon missile system nito mula sa Lawag Airport. So, yan. Siyempre, Typhoon missile, isa sa pinaka-iniiyakan ng China. So, bahala sila. Tatagpuan sa isla ng Luzon patungo sa hindi pa matukoy na lokasyon. Nice. Na duda ng China ay nakatutok ito sa kanila at anumang oras ay pwede itong paliparin sa kanilang bansa na walang kadahilanan. Ba't nagdududa pa yung China? Alam nga namang itutok namin sa Amerika yun, sa Amerika yun. Alam nga namang itutok namin sa Japan yun, kaibigan namin yung Japan. Alam nga namang itutok namin sa Taiwan yun. Siyempre, dun yun nakatutok sa mga posibleng magbigay ng banta sa bansa namin. Diba? Ano din Ang mga Tomahawk cruise missile sa mga launcher ay maaaring tumama sa mga target sa parehong China at Russia mula sa Pilipinas, habang ang SM-6 missiles ay maaaring tumama sa mga target sa hangin o dagat na higit sa 200 kilometers ang layo mula sa kalupaan. Hindi naman ito makaila na sinabi ng pamunuan ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na meron ngang mga tropa ng mga Amerikano dito sa Pilipinas at ibinunyag mismo ng Pentagon ang pagkakaroon ng Forward Deployed Task Force sa Pilipinas na nakatutok sa pagsuporta sa Maritime Operation ng Maynila sa West Philippine Sea. Hindi lang ibinalita na Task Force Ayungin ang nakatalaga dito sa Pilipinas, kundi meron na rin nakadistino. Wait lang, maghahanap lang tayo ng date. Wait lang. Kasi parang narinig ko na yung Task Force Ayungin Ulit na ito. November 23, 2024. So okay, last year pa pala to. Tutok sa pagsuporta sa Maritime Operation ng Maynila sa West Philippine Sea. Hindi lang ibinalita na Task Force Ayungin ang nakatalaga dito sa Pilipinas, kundi meron na rin nakadestino sa Pag-asa Island kung saan isa ito sa pinakamalaking isla na nasasakupan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nice. Hindi sinabi ng pamunuan ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas kung ilan ang mga numero ng mga Amerikanong sundalo ang naroon ngayon sa nasabing isla, kasama ang ilan sa mga sundalong Pilipino at ilan sa mga sibilyang naninirahan sa Pag-asa Island. So ayun, kudos din at syempre thank you din pala sa mga American soldiers na nandito sa Pilipinas. Alam niyo yung tipo na sobrang makabayan nila pero dumating din sila sa point na kahit ibang bansa is doon sila nag-duty. 'Di ba? Or doon nila gagampanan yung mga tungkulin nila sa ibang bansa. Can you imagine that? Binalaan ng China ang Pilipinas at Amerika
hinggil sa forward deployment na ito ng kanilang mga tropang militar Ay, sis. at pilit na iginigiit ng mga ito na i-withdraw na ang mga nasabing sundalo sa Pag-asa Island o mas kilala bilang Songye daw sa bansang China. Pagpapakita naman ito ng panghikayat ng Pilipinas ng isang digmaan sa China at hindi Ano na naman yung China, yan talaga yung pinaka-favorite line nila. Kapag ka talaga, kapag ka nakita ng China na medyo may plano tayo na magpalakas, nakikipag-usap tayo sa Amerika, automatic ipa-plug talaga nila agad yan na gusto nyo ng war, gusto nyo ng gulong. Ganun talaga yung tawag siyan, una nilang maiisip. Or siguro, yun lang talaga yung ginagamit nila kasi alam nila na parang, okay, para masiraan natin itong Pilipinas, dito natin sila atakihin sa side na to. Diba, na kunyari sila yung gustong mag-start. Like, paano mag-i-start yung Pilipinas? Sobrang liit nga lang ng Pilipinas, diba? Kung talagang gusto ng Pilipinas na, gulo or war talaga, dapat noon pang, binabangga nyo yung mga barko namin, winawater cannon nyo yung mga barko namin nung naputulan ng daliri yung personnel namin. Dapat doon pa lang, di ba? Kung talagang gusto din talaga namin yan. Grabe, din kasi nila tawag dyan, manipulation ba yung ginagawa nila? katubiling, haharapin nila ito ngipin sa ngipin. Sus. Pero nauna nang sinabi ni Defense Chief Secretary Gilberto Teodoro Jr. na walang karapatan ang China na pangimasukan ang desisyon ng Pilipinas hinggil sa pagpapasigla ng sandatahan lakas ng bansa. Ginagawa lamang di mano ng China ang isyong ito upang pagtakpan ang kanilang mga illegal na aktibidad sa West Philippine Tama. Sea. Sinabi ni Teodoro na kailanman ay hindi nila papayagan ng China na sakupin ang mga karagatan na nasasakupan ng Pilipinas Tama. sa karapatan nito sa 200 nautical miles exclusive economic zone. Tama. Diba? Ang galing mambaliktad eh. Yan na talaga sila, yan na talaga, or ganyan na talaga sila kapag kapag medyo malulugi sila. Babalik rin nila yung sitwasyon. Pero di na tayo talaga totally mag-aalala dyan sa mga pambabaliktad ng China kasi wala hindi na majority ng mga bansa sa mundo hindi na sila pinaniniwalaan talaga, diba? So I think din yun para sa atin, plus points din sa atin yun. So yun lang naman mga kanoises. So kayo na masasabi nyo doon, comment down below, tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section. So again, ang video to ay mula kay Summit Media Philippines. Supportahan nyo yan, original video link na description box below. Tapos syempre bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. So kita nyo naman yun, na talaga, about naman dun sa Typhoon missile. So na lang din talaga kahit anong pagbabanta na gawin yung ng China dyan is wag nating batikusin yung gobyerno natin kasi alam ng gobyerno natin kung ano yung gagawin nila, 'di ba? Siguro kung matawag dyan, makukurap na yung utak ng iba, mga kababayan natin na kesyo ganyan, kesyo ganto, bakit daw natin papalagan yung China, is sana maisip din nila na hindi naman talaga ito about dyan na parang magpapasikat, ipal-ipalan. Hindi yan about dyan, kasi in the first place, yung teritoryo natin, yung West Philippine Sea natin is proven na yan, di ba? Na ipanalo natin yan sa arbitral ruling na sa atin nga yan. So hindi tayo yung naghahanap ng gulo dito, kundi tumitindig lang talaga tayo. Kasi yun nga, para din yan sa next generation natin, para syempre, meron din silang meron din silang tawag dyan, hindi din sila gaano maghirap sa hinaharap. Diba? Kasi what more na lang kung angkinin talaga ng China yung 10-dash line nila, ano na lang yung matitira sa Pilipinas? Diba? Tapos yun, di pa natin iniisip yung yung possible na kalalabasan yan. 'Di ba? Baka yung mga kababayan nating mangingisda biglang magprotesta doon sa sa China, 'di ba? Tapos paghuhulihin sila, ipagbibitay sila. 'Di ba? So yan yung mga consequences. Tapos ano na lang yung ilalagay natin sa libro natin? Year 2025, isinuko ng Pilipinas yung parte ng 200 nautical mile ng Pilipinas sa China. So gusto nyo ba yung ganyan? Kaya ang ginagawa talaga ng gobyerno natin,
tinitindigan lang talaga natin kung ano yung tama, no? And luckily na lang kasi yun nga yung America is willing din sila to help, and kita nyo naman yung mga American soldiers, ano din talaga sila, dedicated din talaga sila na ipagtanggol yung bansa natin, di ba? Kahit hindi sila taga dito. Diba? So, dapat doon pa lang thankful na tayo eh. So, yun lang naman mga kanoisis. So, kayo ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang pamagat ng, pagkatuloy. So, again, that's it. Thank you so much for watching Summit Media Philippines. Filipinoisis. Like, comment, share, subscribe. Filipinoisis.